magpabautismo. Sabi nila, hindi pa namin naririnig na may Espiritu Santo. Ibig sabihin po, hindi nila alam ang isang katotohanan at ang katotohanan na yun ay patungkol sa Espiritu Santo. Pero may alam na sila na darating ang Mesiyas, na ang Diyos ay siguro pag-ibig, alam po nila yan, pero may kulang po sa kanila. Ang kulang sa kanila, hindi pa nila narinig ang Espiritu Santo. So ano pong ginawa nila pagkatapos niya? Kaya't sinabi niya, kung gayoy, sa ano kayo binautismohan, sinabi nila sa bautismo ni Juan. So sa bautismo ni Juan sila na bautismohan. Tuloy po. Sinabi ni Pablo, nagbautismo si Juan ng bautismo ng pagsisisi, na sinasabi sa mga tao na sila'y manampalataya sa darating na kasunod niya. Sa makatuwid ay kay Jesus. So ano pong mensahe ni Juan? Manampalataya kay Jesus na darating ang tagapagligtas. So yun po, manampalataya sila, nagbabautismo sila ngayon. Tapos, sabi po dito, nang kanilang marinig ito, sila'y binautismohan sa pangalan ng Panginoong Jesus. Ayan, pansinin nyo po, binautismohan na sila at binautismohan silang muli sa pangalan ng Panginoong Jesus. So, yung po palang pagpapabautismo muli ay pwede po pala o sinasabi yun ng Biblia o yung tinatawag po na rebaptism. So, isa po sa requirements ng rebaptism ay ito po, kapag may nadagdag na katotohanan na hindi mo dati alam, kagaya po ng mga alagad na ito, ay pwede po pala itong gawin muli. Yan. So, kasi po, di ba, hindi nila alam na may banal na spirito. Ngayon nung nalaman nila, ay, nagpabautismo silang muli. Tinanggap po nila. Ako po, nung nabautismohan ako, halos talaga naranasan ko yung Holy Spirit. Kasi nga po, sobra akong sakitin. Yung, sabi nga, sibang daw, yung nanununo, yung parang gano'n halos everyday. Nung nabautismohan ako, wala na talaga yun. Nawala yun. Sa katotohanan talaga. Yung sabi, minsan nga nagagalit na yung bayaw ko kasi nga sabi ko, painibang naman, yung parang gano'n, palaway naman. Minsan nagagalit na yun, pero salamat sa Diyos. Simula talaga nung nabautismohan ako, halos talaga naranasan ko, naramdaman ko na talagang kumilos ang Diyos sa buhay ko. Sobra. Yan. Nagpapasalamat din ako na, sabi ko nga, bagamat may mga kulang pa sa amin, pero ipinaranas na ng Diyos ang kanyang kabutihan na talagang ang katotohanan sa Biblia din pa. Talaga nakasalala yun. Kaso lang, may kulang pa nga kami yung 7 araw, hindi namin nasusunod, isa pa yun. Pero talagang halos talaga kung sa nakaalis na ako doon sa dating pananampalataya na sa katuruan lang ng tao. Pero salamat sa Diyos. Ngayon, mas nadadagdagan ko ang kaalaman ko. Kaso lang nung Saturday, yun nga, yung anak ko kasi worship leader doon sa church namin. Yung panganay ko, yung anak niya, ako yung nag-alaga. Paalis na sana ako noon. Tinawagan siya, mama may practice ako. Hindi niya kaya isama yung anak niya kasi nga sobrang likot yung isa. Hindi naman ito yung isa, yung maliit pa. Kaya sabi ko, kay Rose, sabi ko, susunod nga ako. Hindi naman ako nakasunod kasi nga, dapat unahin mo ang Panginoon mong Diyos. Sabi ko, Lord, nagpe-pray na lang ako, Panginoon, mas higit mo pa po akong baguhin kung ano ang karapat dapat para sa akin ay kay aking mapaglingkuran. Sabi nga po ni Sel, kasi nga medyo kung sa akin ng anak ko, mama, kung sakali man, sana tayo mananambahan. Ang tulad ng panganay ko, ano na naman sasabihin ng tao, iuubusin na natin yung religion. Hindi naman, pwede naman sir bagang ubusin, pero aalamin mo kung ano talaga ang katotohanan bilang tao, di ba? Kung gusto mong sumunod talaga kay Lord. Amen. Tama po. Sabi nga ni Pedro, ay magsisisunod muna kami sa Diyos kaysa sa tao. May pressure po talaga pag sumusunod ka sa Panginoon. Diba? Sa mga pag-aaral natin ay may pressure ka talagang Satanas para hindi ka makasunod. Peer pressure, isa po yan. Yung Sabado yan po ay isa sa lesson na ginagamit niya yan para tayo po'y hadlangan sa pagsunod. Yan. Pero sabi po, nasa sa atin din kung kayo magpapahadlang ba, magpapapigil. Yan. Regarding naman po dun sa ating pagsunod, yes, naintindihan po ng Panginoon minsan talaga ay tayo po ay may mga hindi pa na kayang gawin. Kaya nga po sabi doon ay baguhin ang puso natin, Panginoon, na magawa po ito. Yan. So magawa po natin yung kanyang sinusunod. Bilang tao, pag sumikapan, hindi po ba nakalagay din po dyan niya na pag sumikapan ninyo? Tama po. Sa
pagsunod sa kanyang pagsumikapan. ginagawa. At ang Bible naman po, hindi po ito dito natatapos na tayo ay natututo. Ito pong seminar natin ay mahaba po siya, pero actually kung tutuusin, marami pa pong dapat matutunan. Sabi nga po, ang katotohanan, dinadagdag yan step by step hanggang po sa makarating tayo sa langit, at sa langit dadagdagan pa rin yan. Sabi po ng Panginoon, hindi siya magdadagdag ng katotohanan kapag hindi tayo nakasunod sa una niyang dinagdag. Di ba yung mga disciple po, hindi niya muna dinagdagan ng katotohanan. Sabi niya, marami akong gustong sabihin sa inyo, pero hindi niyo magatanggap kasi hindi niyo pa nasusunod yung andyan na sa harap niyo. Kailangan po pala, sundin muna natin yung nasa harap natin bago naman tayo makaka-receive pa ng Second step naman, another step. So yun po ang gusto ng Diyos. Kasi hindi po tayo